Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ating pinupuri si Allah subhanahu wa ta'ala na ating nag-iisang Diyos. Ating din pinasasalamatan sa lahat ng mga biyaya na ating tinatama sa araw-araw. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya nawa na huling propeta sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga kasamahan, mga pamilya, at sa mga tumatahak sa kanyang landas. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na patuloy na nagsaliksik ng kaalaman sa Islam, dito na naman tayo sa pang-siyam na episode ng ating pag-aaral na kung saan tinatalakay natin dito ang mga mahahalagang aral sa Islam na hindi dapat hayaan ng isang Muslim na hindi niya malaman. So, ibig sabihin itong tinatalakay natin dito, mga kapatid, ito ay mga kaalaman na dapat malaman ng isang Muslim upang maitawid niya ang kanyang pagka-Muslim ayon sa tamang katuruan ng Quran at ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng mga paalala natin sa una, ito po ay nagsimula sa araw ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, 4 na araw po yan. Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral sa ganap na oras na alas 10 ng umaga dito sa Saudi Arabia. At alas 3 ng hapon sa atin sa Pilipinas. Gaya ng sabi natin, mayroon po tayong weekly exam. Pagkatapos natin mag-lecture ng 4 na bisis sa isang linggo, so kumukuha tayo ng mga ilang katanungan dun sa mga natalakay natin at yun na naman ang ating sasagutin. Ito ay iipunin natin inshallah hanggat sa mabuo natin ang mga katanungan ito at dito natin kukunin yung mga mapipili natin sa mga kapatid natin, mga sisters natin na nag-aaral dito sa ating live na pag-aaral. Gaya ng sinasabi natin, napakadali po sa atin itong pag-aaral dahil hindi kinakailangan na on time na nandyan na tayo, dahil alam namin na kayo ay mga busy sa inyong mga trabaho at yung iba hindi sila available sa ganitong oras. Kung kaya maluwag natin sinasabi na sa loob ng isang linggo, malaya tayo na panuorin ang ating mga live. Okay? Kung kailan tayo free, mayroon tayong free time, so doon na natin panoorin. Gayon din yung lingguhan na ating pagsusulit, hindi naman kailangan na agad natin mai-submit on time, bagkus pwede sa loob ng isang linggo saka na natin ipasa pagka mayroon tayong free time. So wala po tayong inshallah mga pamamaraan dito na maaaring magpahirap sa atin sapagkat sinisikap po natin ang lahat ng mga pamamaraan dito sa ating pag-aaral ay maging magaan sa inyong lahat. Okay? So mga kapatid, dito tayo sa ating tinatalakay na Arkanul Islam, mga haligi ng Islam, no? Tapos na tayo dun sa mga haligi ng pananampalataya. So dito na naman tayo sa haligi ng Islam, mga dapat natin matutunan patungkol sa ating relihiyong pananampalatayang Islam. So dito tayo nagsimula sa unang tinatawag natin na unang haligi ng Islam, yung tapos na tayo dun sa pangalawa pala tayo dito sa as-sala, okay, kung saan sinasabi natin na upang ang pagdarasal natin o pagsasala ay maging tama, so kailangan natin siguraduhin na tayo ay malinis mula sa hadathul asghar, yung sinasabi natin na minor na pagiging marumi, at hadathul akbar, yung tinatawag natin na major
na marumi. So tinatalakay natin dito yung ano ang ibig sabihin ng hadathul asghar. Ibig sabihin ano ang tinutukoy ng ating mga ulama na maliit na dumi na mayroon tayo, no? Kapag tayo ay nasa estado ng hadathul asghar, katulad ng halimbawa nakapagdumi tayo, naihi tayo, nautot tayo, o kaya may konting likido na lumabas sa ating masilang bahagi na sanhi ng pagnanasa, halimbawa walwadi, yung maliit din na likido na lumalabas sa ating masilang bahagi sanhi ng pag-ihi, no? Halimbawa minsan naihi tayo, minsan may huling papatak na parang likido, no? Na ito ay kapag ito ay nangyayari sa isang tao na gustong magsala, sinasabi natin na ang tanging gagawin lamang niya ay magsagawa ng udu. Okay? So hindi na kailangan maligo. Yun ang ibig sabihin ng hadathul asghar, maliit na estado sa pagiging marumi. Subalit sinasabi rin natin dito yung hadathul akbar, no, pangalawang dumi na kapag ito ay nasa atin, so hindi sapat ang pag-aablusyon, bagkus kailangan natin maligo. So ito katulad halimbawa na tayo ay nakipagtalik, no, o di kaya may lumabas na likido na sanhi ng panaginip, o di kaya sadyang pinaglaruan ng tao ang kanyang sarili hanggat sa siya inilabasan. So dapat siyang maligo, hindi sapat na mag-ablusyon. Gayon din yung mga kababaihan na dinatnan ng buwan ng dalaw kapag na-clear na ang kanilang mga sarili, na malinis na sila doon sa menstruation nila, so dapat nilang maligo bago magsagawa ng sala. Gayon din yung mga kababaihan na nagkaroon ng dugo sanhi ng panganganak. So kapag sila ay nalinis mula sa dugong ito, so sila ay dapat nang maligo bago sila magsagawa ng sala. Kaya nga tinatawag nga ito na hadathul akbar, no? So kailangan ano natin yan, mga kapatid, no? Kapag ka hadathul asghar tayo, nasa estado tayo ng hadathul asghar, so sapat lang yung pag-aablusyon. Subalit kapag doon naman tayo sa estado ng hadathul akbar, so hindi sapat ang pag-udo, pag-ablusyon, bagkus kailangan natin maligo. So iyan ang isa sa mga dapat nating tandaan. Okay. Katulad din ng sinabi natin, upang maging tanggap ang ating pagdarasal, kailangan siguraduhin natin na malinis ang ating katawan, malinis ang ating kasuotan, malinis ang lugar na kung saan pagdadausan ng sala sa mga marurumi. So ano ang mga marurumi dito? Sinasabi niya dito, wa amman najasatu fahiya ma yali. Patungkol naman sabi niya sa mga marurumi na kailangan tiyakin o linisin ng sinumang magsasagawa ng sala sa kanyang sarili, sa kanyang kasuotan, sa lugar na kung saan niya isasagawa yung sala. Una, yung al-bawl wal ghaitu min al-insan, yung mga dumi na mula sa tao, yung dumi at ihi na mula sa tao, kailangan siguraduhin natin na yung ating kasuotan, yung ating sarili, yung lugar na kung saan natin isasagawa ang pagdarasal, tiyakin natin na walang dumi dito ng tao. Okay? Kabilang din sa marurumi yung wa min jami'il hayawanati ghayra al-ma'kula, yung dumi ng mga hayop na kung saan hindi pinapayagang kainin. Kapag ang dumi ng hayop ay kabilang sa hayop na hindi maaaring kainin, so yung kanilang dumi ay itinuturing sa relihiyong Islam na marumi, na kung saan hindi tayo dapat magsala na mayroong nakadikit sa atin na dumi ng hayop na hindi pwede kainin, no? O kaya doon nakalagay sa lugar na ating pagsasalahan, o di kaya mismo sa katawan natin may nakadikit na dumi ng hayop na hindi pwede kainin, so kailangan linisin muna natin ito, tanggalin muna, saka tayo pwede magsala. Amma may ukalu lahmuhu,
Doon naman sa mga hayop na kung saan pwedeng kainin, no? Katulad ng mga katulad na ng dumi ng manok, dumi ng kalabaw, ano, yung mga baka, yung mga hayop na pwede kainin, yung kanilang mga dumi ay hindi itinuturing sa relihiyong Islam na marumi. Okay? So yun ang sinasabi ng ating mga ulama. Pangalawa, sa uri ng mga marurumi na kailangan nating linisin sa ating mga katawan, sa ating mga kasuotan, sa lugar na ating pagdadausan ng sala, bago tayo magsagawa ng sala, ay yung almadi walwadi, yung sinasabi na nga natin na kunting likido na lumalabas doon sa masilang bahagi ng tao na sanhi ng pagnanasa o di kaya bigla laang napasama doon sa ating pag-ihi, no? Katulad ng pagpapaliwanag natin kanina, na minsan na umiihi tayo at pagkatapos natin umihi, no, o tapos na yung tubig na lumalabas sa ating masilang bahagi, biglang may lumalabas na isa, dalawang patak na likido. Ito yung tinatawag na alwadi, no? So ito ay dapat nang linisin bago tayo magsagawa ng sala. Okay? Ad-damul masfuh, yung maraming dugo, no? Kapag may nakadikit sa atin na maraming dugo, at may o di kaya nakalagay dun sa lugar na ating pagsasalahan na maraming dugo, o mismo sa katawan natin nakadikit sa atin ng maraming dugo, so kailangan linisin natin. Okay? Ngunit kung halimbawa kunting dugo lang, halimbawa natalsikan ka lang ng maliit na dugo, no? So hindi ito itinuturing na marumi. So ang tinuturing na marumi yung maraming dugo, no? Talagang marami ang dito na napunta sa iyong kasuotan o di kaya dun sa lugar na ating pagsasalahan. Pang-apat, yung damul haydhi wan nifas, yung dugo na sanhi ng buwan ng dalaw ng mga kababaihan, ano? Yun ang damul hayd, yung dugo na kung saan nakikita ng mga kababaihan buwan-buwan. Wan nifas, yung dugo na nakikita ng mga kababaihan sanhi ng kanilang panganganak. So kailangan din tiyakin yan ng isang magsasagawa ng sala na malinis mula sa mga ito. Pang-lima, lu'abul kalbi was siba. Yung laway, no? Yung laway ng aso at saka yung mga mababangis na hayop, no? As-siba, katulad ng mga layon, mga tigre, yung mga mababangis na hayop, yung kanilang laway ay tinuturing na najis. Ibig sabihin, pagka mayroong nakadikit dun sa kasuotan natin, o di kaya dun sa lugar na pagsasalahan natin na mayroong laway ng aso, at saka yung iba pang mga mababangis na hayop, katulad ng mga tiger, no? So ito ay itinuturing na marumi na kailangan linisin doon sa ating kasuotan o di kaya doon sa lugar na ating pagsasalahan bago tayo magsagawa ng sala. Ganon din yung lahmul khinzir, yung laman ng baboy. Yung laman ng baboy ay marumi at gayon din ang mga laman ng mga hayop na hindi kinakain, no? Hindi kinakain. Katulad ng katulad ng sinabi natin, mga mababangis na hayop katulad ng mga layon, mga tiger, no? So hindi naman sila kinakain. So yang mga yan ay itinuturing na marumi sa katuruan ng Islam. Pang-pito, almita, yung namatay na anumang uri ng hayop, no? Maging ito ay nakakain na hayop, ngunit namatay siya kusa, hindi naman hindi kinatay, talagang natagpuan natin sila ay patay. So ito ay maituturing na marumi. Maliban na lamang, wayustathna minha mitatul bahr wal jarad wal hasharat kadhubab wan nahli wan naml. Ngunit sabi niya, hindi kabilang sa mga namatay na marumi yung mga namamatay sa karagatan ng mga isda, no? Katulad ng mga lamang dagat. Kapag may natagpuan tayong patay na isda, halimbawa sa karagatan, so hindi ito maituturing na marumi kahit na hindi kinatay, hindi naman kinakatay yung isda .
wal jarad, yung grasshopper, ang ano dito, yung isang uri ng insekto, no? Grasshopper ang tawag dito. Wal hasyarat, at saka yung mga iba pang mga gamo-gamo, halimbawa na kung saan katulad ng nung tawag dito langgam, katulad ng bee, yung yung mga, at saka yung mga maliliit na mga insekto na ang madalas dito ay walang dugo, no? So ito halimbawa mayroong nakadikit na namatay na ng tawag dito langaw dun sa kasuotan natin, hindi na kailangan na linisin pa, no? Kasi hindi siya marumi. Yun ang ibig niyang sabihin. So tandaan natin mga kapatid, kabilang sa mga najis o di kaya marumi na itinuturing sa relihiyong Islam na marumi, na kung saan hindi marapat sa isang tao na magsasala na mayroong nakadikit sa kanyang kasuotan o di kaya doon sa kanyang pagsasalahan yung namatay na hayop na hindi kinatay. Okay, pag sinabi natin na patay, ibig sabihin natagpuan na patay, hindi kinatay. So kahit halimbawa ang hayop na ito ay nakakain, katulad ng manok, no? Halimbawa may natagpuan tayong manok na patay. So yung manok na yon na napatay, hindi kinatay, so marumi na yun sapagkat kabilang sa mga itinuturing ng Islam na marumi. Okay. Sabi pa dito, yajibu 'ala al-musalli an yutahhira badana. Marapat sa isang taong magsasagawa ng sala na tiyakin niyang malinis ang kanyang katawan mula sa mga marurumi na ating nabanggit sa itaas. Gayon din yung kanyang kasuotan. Kailangan siguraduhin natin na yung kasuotan na ating gagamitin sa pagsasala ay malinis mula doon sa mga marurumi na nabanggit natin. At saka yung lugar na kanyang pagsasalahan, yung lugar na kanyang pagsasalahan. At dapat din sa isang magsasala ay mabango tayo, no? Hindi yung pupunta ka sa masjid na halos mahilo yung makakatabi mo sa masjid dahil hindi ka naglilinis, hindi ka naliligo, hindi ka nagpe-perfume. Dapat pag pupunta tayo sa masjid, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, malinis tayo. Kung maaari nga may perfume tayo, yun ang mas maigi para komportable tayo at komportable yung mga taong makakatabi natin, makakasama natin sa masjid. So yun ang sinabi rin dito na kapag ang isang nagsasala ay marumi, no? Marumi. So maging ang mga anghel na nasa masjid ay naiinis sila, no? Naiistorbo sila. Kasi sinasabi dito fal malaikatu tata'adda bima yata'adda minhu banu Adam. Sabi rito, yung mga anghel na sa halip na lapitan kanila dahil para tuwang-tuwa sila sa ginagawa mong pagsamba, ilista nila yung mga pagsambang ginagawa mo. Sabi rito, nadidistract din sila. Kung ano ang nakakaistorbo sa tao ay nakakaistorbo rin sa mga anghel. So katulad ng masangsang na amoy, so dapat pag tayo ay magsasala, malinis tayo at kung maaari mabango ang dating natin mga kapatid, no? Okay. Sabi dito, wala yantaqidul udu'uhu bimulamasatin najasat. Okay? Kama la tabtulu as-salah idza salla duna an ya'lama biha. Okay, so napaka importante ito, no? Yung sinabi niya dito, sabi niya, hindi magpapawalang hindi mawawala ng bisa yung udo ng taong may udo, may ablusyon kung nahawakan laang niya yung dumi. Okay. So halimbawa naka-ablusyon ka, nakahawakan ng dumi, hindi nasira yung ablusyon natin. Ang tanging gagawin lang natin is maghugas. Maghugas tayo. Halimbawa naka-ablusyon ka, may nadaanan kang patay na manok, hinawakan mo para itapon o para ilibing, so hindi nasira yung ablusyon mo dahil hinawakan mo yung manok na patay.
Ang tanging gagawin lang natin is maghugas tayo, no? Maghugas tayo. Gayon din sabi niya, kung halimbawa mayroong nakadikit sa iyo na marumi, ngunit hindi mo naman alam. Hindi mo alam kasi minsan nangyayari sa buhay natin na may nakadikit sa atin na marumi pero hindi natin namamalayan. So, nakapagsala tayo. So, hindi po makakasira sa sala natin yung dumi dahil sa dumi na nakadikit sa atin o dun sa lugar nating pagsasalahan na hindi natin alam. Hindi natin alam. So, hindi tayo mananagot sa mga pagkakamali na kung saan sinasabi natin hindi natin alam. In alima bin najasati athna'a salatihi azalaha in istata' wa taba'a salatahu. Ngunit sabi niya, kung halimbawa sa kasagsagan ng kanyang pagsasala, napansin niya yung dumi, no, napansin niya yung dumi, so ang tanging gagawin lang niya ay tanggalin niya yung dumi kung kaya niya. Tanggalin niya yung dumi kung kaya niya. Ngunit kung hindi niya kaya, so hindi siya inobliga dun sa bagay na hindi niya kaya. Wataba salatahu, so pwede niyang ipagpatuloy yung kanyang pagdarasal. Halimbawa, mayroon kang nakitang dumi sa iyong katawan, sa kasagsagan ng pagsasala, sikapin mong matanggal yung dumi at ipagpatuloy na laan yung ating pagsasala. Okay. Tapos na tayo doon mga bro sa mga marurumi na itinuturing ng Islam at ano ang gagawin natin kapag nangyari nga yung nakahawak tayo ng marumi na naka-ablusyon tayo at nakita natin yung marumi dun sa kasuotan natin o di kaya dun sa lugar na ating pinagsasalahan, sa kasagsagan na tayo nagsasala, anong gagawin natin? Ngayon, ang ipapaliwanag naman natin, sifatul udu, ano ang tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng udu. Okay? Una, yanwil udu biqalbihi. Una, isa sa isip natin yung intensyon, yung niya sa pag-uudu. Halimbawa, bago tayo magsagawa ng udu, isa sa puso natin na tayo ay magsasagawa ng udu. Kasi ang intensyon dito sa puso, hindi dito sa dila. So, yun ang unang gagawin natin. Then, وَيُسْتَحَبُ أَيَسْتَاكَ قَبْلَ udu'ihi ثُمَّ يَقُولُ Bismillah. Sunnah sabi niya, mainam, advisable, na bago tayo magsimula sa pagsasagawa ng udu ay gumamit tayo ng siwak, no? Ang siwak mga bro, dito sa Saudi Arabia, yung mga nakapunta dito, ito yung siwak. Ito ang siwak na kung saan ginagamit sa paglilinis ng ngipin. So sunnah, bago tayo magsimula sa udu, magsiwak muna tayo. O di kaya, toothbrush kung wala tayong siwak. No? So sunnah yun din. Sabihin natin yung Bismillah sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At susunod, thumma yaghsilu kaffayhi 3 marratin ila ar-rusghayn. So, huhugasan natin ang kamay natin, itong kamay natin na dalawa, hugasan natin ng 3 bisis, no? Kasama itong dito sa buko, no? Hugasan natin yan ng 3 bisis. Pagkatapos, thumma ya'khudhu al-ma' bi kaffayhi wa yaj'aluhu fi famihi wa anfihi bi gharfatin wahida fayatamadmadu wa yastanshiqu 3 marrat. Okay. Susunod na gagawin natin, pagkatapos natin mahugasan itong dalawang kamay natin, kukuha tayo ng tubig para gamitin natin sa pagmumog, no? Pagmumog na kasabay ang paghugas ng ilong natin. Kaya ang gagawin natin, yung tubig na kinuha natin, yung kabahagi dito, gagamitin natin sa pagmumog, din yung pangalawa, yung kabahagi ng tubig, gagamitin natin sa paglilinis sa ating ilong. Kung kaya, yun ang ano natin, yun ang tamang pamamaraan ng udu. Okay? So, 3 bisis tayo magmumog at 3 bisis din yung pagsingkot ng tubig dito sa ilong natin bilang paglilinis, no? So sabay yun bro, kapatid, tandaan natin, kukuha tayo ng tubig, yung kabahagi ng tubig para sa pangmumog, yung kabahagi ng tubig para sa panlinis sa ating ilong. Okay. Din susunod, thumma yaghsilu wajhahu 3 marrat. Huhugasan natin ang ating muka, no? Ang muka natin, no?
ay dito sa lahat ng simula dito sa tinutubuan ng buhok dito sa ulo natin at hanggang dito sa dito, yan ang sakop ng ating muka. Yan ang tinatawag na wajh. Okay? So, hugasan natin yan. Hanggang dito, yan ang muka, no? Lahat ng ito ay kabahagi ng kasama sa tinatawag na muka. Okay, so 3 beses natin hugasan ang mukha natin. Then kung tayo ay may balbas, yung mga mahaba dyan ng balbas, ano natin yung balbas natin, medyo parang sinusuklay-suklay natin dito yung balbas natin. Okay. After that, maghugas tayo na kamay, 3 beses, no? 3 beses hanggang dito sa siko, no? Hanggang dito sa siko yung ating hugasan ng 3 beses. So yung unang tubig na gagamitin natin mga bro, yun ang pinaka-obligado. Kailangan siguraduhin natin na nabasa ang buong kamay natin doon sa unang tubig na ating kinuha. Okay. Pagka walang tubig, pwede 1 beses lang. Pag maraming tubig, mas maganda 3 beses. Okay, so yun ang susunod. Pagkatapos ng kanang kamay, ito na naman kaliwa, okay? Ganun din hanggang dito sa siko natin. Then, ang susunod doon, kuha tayo ng tubig, okay? At ibabahid natin dito sa buhok natin, okay? Dito sa buhok natin, then pababalikin natin dito at isasabay na natin ang ating tainga. 1 beses lang, no? Kuha tayo ng tubig, ihaplos dito yung tubig sa ulo natin, din pabalikin hanggat sa isama yung tainga. Okay. Panghuli, yung paghugas ng ating paa. Okay, yung paa natin, kailangan hugasan natin yung paa natin. Katulad ng ano natin, hanggang mula dito sa mga daliri ng paa natin hanggang dito rin sa pinakabuko ng paa natin, no? So yun ang yun ang huling gagawin natin sa udo, at mainam na yung mga daliri natin ay ipinapasok natin dito yung mga daliri natin sa kamay, no? Halimbawa yung mga daliri natin sa paa, ipinapasok dito yung mga daliri natin sa kamay para siguradong nakarating doon ang tubig. So yun ang gagawin natin doon sa siyempre simula tayo sa kanang kamay, din sa kaliwa. Pagkatapos doon, bibigkasin natin yung ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Okay. So yun ang gagawin natin sa pagsasagawa ng udo. Sana malinaw na sa atin yung pagsasagawa ng udo. Kung mayroon tayong mga hindi pa masyadong maunawaan dito sa pagpapaliwanag natin sa pagsasagawa ng udo, inshallah magkaroon tayo ng aktual na pagsasagawa ng udo, bahagi ng ating pag-aaral, at yun ang ipopost natin dito sa page natin para makita natin yung aktual na pagsasagawa ng udo para makasigurado tayo mga kapatid. Okay? So inshallah mga bro, hanggang dito lamang tayo. 30 minutes yung ating inilalaan na oras dito sa ating pag-aaral. Nawa may napulot tayong aral. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood, sa inyong pagsusubaybay. Nawa ang gantimpala na subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat dito sa pag-aaral na ito. Tandaan natin, nag-aaral tayo
para hindi tayo managot sa kabilang buhay at sigurado yung ating mga ginagawa na pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay alinsunod sa tamang katuruan na itinuro sa atin ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito lamang, muli kami nagpapasalamat sa inyo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.